Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Happy midweek. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Salamat po sa Diyos. Tayo po ay karapat-dapat namang magpuri at magpasalamat sa Diyos. At ating ibalik ang ating mga papuri at pasasalamat sa Kanya. Sa mga nagdaang araw na tayo ganyang iningatan ng ginabayan, nandito po dapat tayo magpuri at magpasalamat. Teka lang ba? Kapatid, naalala ko po, 6 na taon po yung huli kong tuntun dito. Naalala ko po yung pinala kong mensahe dito ay about sa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa nang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan doon sa John 3:16. Yun po yung huling naalala ko. 6 years po yun, second year po ako ng second year high school. Naalala ko po noon ay sinaglit ko lang po yung pagsasalita ko ng mga inapat na po yun, siguro mga 8 minutes. Natapos yung mensahe ko ng 8 minutes. Pero ngayon, susubukan ko tumagal. Ngayon, natuto na ako at nag-gain ng knowledge kung paano ng 6 taon nagdaan. So mga kapatid, bilang patuloy na pag-aaral natin sa mga sinulat ni Ellen White, ito ay pinasiya ng Diyos. Ang patuloy natin pag-aaralan ay ang Step to Christ. Nasa 11 kabanata na po tayo at may pinamagatang yan, privilege of prayer. O sa Tagalog, ang karapatan ng panalangin. Mga kapatid, sangayon sa Biblia, maraming mga talata o nasusulat sa Biblia ay naghahayag patungkol sa panalangin. Ang panalangin o prayer ay ang pakikipagkomunikasyon natin sa dakilang manlalalang. Kasama po dito ang pakikinig ng kanyang mga salita, listening to His Word, worshiping, o ang ating pagpuri at pagsamba sa Kanya, adoring, ang ating pagluluwalhati sa Kanyang dakilang pangalan, petitioning to Him, o ito yung tayo nananalangin o may mga hinahin tayo sa Panginoon tulad ng ngayong araw ito, ang midweek prayer, kung saan pinibigay natin sa Panginoon, sinasabit natin ang ating mga personal na panalangin o sa salamat. Confessing our sin, dito po tayo humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, ito po ang paraan ng ating komunikasyon sa Diyos. At ang panghuli ay interceding for others. O pinapanalangin natin ang ating mga minamahal na kapatid, ang ating mga pamilya o ang ating mga sambayanan. Sinabi sa atin ni Ellen White na ang prayer is the opening of the heart to God as to friend. Ang panalangin ay nagbubukas sa ating mga puso patungo sa ating dakilang Panginoon. Na kung saan sa tayo nananalangin, sinasabit natin sa Panginoon ang ating mga papuri at pasasalamat. Doon tayo, pinapanalangin natin sa Diyos ang kapatawaran natin sa ating mga kasalanan. So, ang panalangin po ay nagbubukas sa ating puso tungo sa ating Panginoong Diyos. Nang ang ating Panginoong Hesus ay nandito sa lupa, tinuruan niya ang mga alagad kung paano manalangin. Sinabi niya sa mga alagad, Jesus directed them to present their daily needs before God. Sinabi sa ating Jesus, kung nandito siya sa lupa, sa tuwing tayo mananalangin, ibigay natin at ihayag natin sa Diyos ang lahat nating mga pangangailangan. And cast all our care upon Him. And the assurance, our prayers, petition shall be heard. O napakadakila po na ito at napakasayang mapakinig ang ganitong pangako ng Diyos. Ang kasiguraduhan ng ating mga panalangin at mga hinaing ay Kanyang pakikinggan. Si Jesus po, Jesus as an example of being prayerful. Ang Panginoon po ay totoo nung nandito siya sa lupa, sangayon din sa Bagong Tipan, na ang ating Panginoong Jesus ay isang example ng pagiging mapanalanginin. Mapanalanginin po ang ating Panginoong Jesus. Sa anyong tao, siya po ay tinukso ng ating kaaway. Sa anyong tao, siya po ay nakaranas na magutom at makaranas ng kahirapan. Ngunit lahat ng ito ay napagtagumpayan ng ating Panginoon dahil siya po ay nananalangin sa kanyang Ama. Opo kapatid, siya po ay nanalangin sa Ama. Jesus found comfort and joy praying to His Father. Ang ating Panginoon ay nakahanap ng kalinga, ng
kapahingahan at kaligayahan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang panalangin sa kanyang Ama. The Savior of men and the Son of God felt the need of prayer. Dito po natin isipin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang tao. Siya po ay tagapagligtas ng mga makasalanan. Diyos ng anak ng Diyos. Ngunit siya ay nakaramdam, nakadama ng kailangan ng panalangin. Kapatid, isipin po natin ito. Totoo po ito at nakakalungkot isipin na ang mga buhay ng mga Kristiyano ngayon, kahit ang mga Adventista, ay kontento na lamang po lumakad sa Diyos na wala ang kanyang banal na presensya at ang Espiritu na siya nagagabay sa atin sa araw-araw. Kontento tayo na hindi nananalangin. Kontento tayo na lumalakad na wala ang presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, pinakita ni Jesus ang example na siya sa kanyang tao ay nakadama ng pangailangan ng kanyang Ama sa pamamagitan ng panalangin. Kaya isipin po natin ito mga kapatid, ang kahalagahan, karapatan ng pananalangin. God is waiting us. Our Heavenly Father waits to bestow upon us the fullness of His blessings. It is our privilege to drink largely at the fountain of boundless love. God is ready and willing to hear our sincere prayer of the humblest of His children. Ang ating Ama na nasa langit ay naghihintay lamang na ibuhos ang lahat ng kanyang kapuluan na pagpapala sa atin. Hinihintay niya tayo at ating karapatan o pribileyo na inumin ang bukal ng walang hanggang pag-ibig kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya. Kung tayo mananalangin, tayo papakinggan ng Panginoon. Ito ay Kanyang pangako. Angels love to bow before God. They love to be near Him. Isipin din po natin ito mga kapatid, yung mga anghel sa langit, sabi ni Ellen White, na mahal nila ang paglapit sa Diyos, ang pakikipagkomunikasyon sa Diyos. Sinasabi rin nila, they regard communion with God as their highest joy. Ang mga anghel sa langit, itinuturing nila na pinakamataas na kasiyahan ang paglapit sa Diyos. Pinakamataas na kasiyahan. Isipin din natin ito mga kapatid. Tayo po ba, tayo mga maliliit at makasalanan ng tao, itinuturing din ba natin na pinakamataas na kaligayahan ng pananalangin at paglapit sa Diyos? Nakakalungkot nga po mga kapatid, kahit ako nung nabasa ko ito ay nadismaya din ako sa aking sarili. Dahil kahit ang mga anghel sa langit, nakikita nila ang Diyos ng harapan. Itinuturing nila na kasiyahan, mataas na kasiyahan ang kanilang paglapit sa Diyos. Ganun din sana tayo mga kapatid. Ituring din natin na kasiyahan ang paglapit sa Diyos sa pananalangin. Bunga ng hindi pananalangin mga kapatid, madali tayong mahulog sa kasalanan. Totoo po ito mga kapatid, ang kaaway natin sa Satanas ay gagawa ng mga kaparaanan para mahulog ang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay kulang sa panalangin, wala tayong banal na presensya ng Diyos, madali tayong mahulog sa kasalanan. Kaya po, nagpapasalamat tayo kay Ellen White sa kanyang mga mensahe ganito na tayo ay pinapayuhan na manalangin. Ang panalangin ay mabisa upang maitaboy sa ating puso at isipan ang karumihan ng mundo. Dito po sinasabi ni Ellen White na ang panalangin ay mabisa para sa ikalilinis ng ating puso at isipan, para maiwasan natin ang karumihan ng mundo. Pag-iisip ng mga masasama, yung pananalita, yan, mababago yan sa pagpapagita ng panalangin. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, kung meron kayong mga Biblia kapatid, basahin po ninyo ito sa 1 Thessalonians 5:17. Pray continually. Tayo manalangin ng walang patid. Dahil ang pananalangin ng walang patid ay mag-aangat sa atin, magtataas sa ating mga karanasan, at magbibigay sa atin ng magandang buhay. Buhay ni Kristo, yan ang makikita sa atin. Our great need, mga kapatid, ang malaki nating pangangailangan. Di ba po mga kapatid, sa tuwing tayo ay nananalangin sa Diyos, isinasambit natin ang ating mga pangangailangan. Maging sa spiritual man ito, sa physical na kagalingan o financial. Tulad po sa araw ng midweek, samot-saring mga panalangin po ang ating naririnig. Tulad po ng mga kapatid nating idinadalangin na sila nangihina sa pananampalataya, mga kapatid nating walang mga resources, walang pangailangan, walang trabaho, at may mga kagalingan sa kanilang mga karamdaman. So sa pamamagitan po ng panalangin,
na ibabatid natin ang ating mga pangailangan sa Panginoon. Sabi po sa Mateo 7 verse 7, kung meron po kayo Biblia, ask and it will be given to you. Seek and you will be find. Knock, the door will open to you. Sabi po sa atin ni Mateo, tayo po ay humingi sa ating Panginoon. Tayo po ay kanyang pagbubuksan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Pagbubuksan niya tayo, pakinggan ng ating mga panalangin. Yun po ang mabuting balita ni Mateo para sa atin. Have faith. Siyempre po mga kapatid, kung tayo po ay mananalangin, kung may mga panalangin tayo manampalataya na atin itong matatanggap. Kung meron po kayo Biblia, basahin po ninyo ito sa Marcos 11 verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Sabi po sa atin ni Marcos na kung tayo po ay mananalangin, tayo po ay maniwala na ating itong matatanggap. Ngunit mga kapatid, minsan din, sa mga panalangin din natin, ay hindi natin agad ito nakuha. Bakit po mga kapatid? Kasi ang ating Panginoong Diyos, ang siyang nakakaalam ng mga karapat-dapat para sa atin. Minsan yung mga panalangin natin, ay hindi naman dapat natin kailanganin. Tulad nung nangihingi tayo sa Panginoon ng magandang bahay, mapapangasawa na bawat mayaman. Pero ang ating Panginoon, sinabi niya na pag manalangin tayo, dapat ito ay makakabuti para sa atin. Hindi yung pang sarili natin. Kaya di ba dapat sinasabi natin, nawa ang kalooban ninyo kung siyang manguna, hindi ang kalooban namin. Dapat ang ating panalangin ay nakakabuti para sa atin. Through sincere prayer, we are brought into connection with the mind of the infinite. Sa pamamagitan po ng ating sinserong panalangin, tayo po ay nadadala doon sa kataas-taasan at naririnig ito ng ating Panginoong Hesus. Sa ating ring panalangin, forgive others. Sa Mateo 6 verse 12, dito po yung sinabi ni Jesus yung halimbawa na panalangin. Forgive us our debts, as we also forgiven our debtors. Sa 14, for if you forgive men when they sin against you, our Heavenly Father will also forgive you. Sa 15, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Mga kapatid, sa tuwing tayo na nanalangin sa Diyos, hinihingi natin ang ating kapatawaran sa mga kasalanan. Di ba po? Hinihiling natin sa Diyos na tayo patawarin sa mga nagawa natin kasalanan. Kung ito man ay sikreto o hayag, sinasabi natin sa Panginoon, O Diyos, tulungan niyo po ako, patawarin po ninyo ako sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan kanina, kahapon, yung mga nangalang taon. Pero ang ating Panginoon, binabasa niya ang ating puso at isipan, siya ang nakakaalam. Kung tayo man ay walang puso ng pag-ibig, wala tayong puso ng pagpapatawad, paano tayo papatawarin ng Diyos? Sabi po dito sa 15, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive you. Pero kung tayo ay may puso na may pag-ibig at may pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, tayo ay papatawarin niya sa ating mga kasalanan. Dapat po, matuto rin tayo na magpatawad sa ating mga kapwa kung tayo ay mananalangin ng mapatawaran natin sa ating mga kapwa. Let nothing hinder you. Huwag papigil sa anuman. Alam po natin ito kapatid, sa panahon natin ngayon, ginagawa na ng ating kaaway ang lahat ng kanyang magagawa upang matukso o mailihis ang tao sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia. Opo, totoo po ito. Nagana po ngayon ang mga teknolohiya, iba't ibang mga katuwiran ng tao para malihis ang katotohanan ng tao. Kaya po kapatid, sinabi po sa atin ng Ellen White, let nothing hinder you. Sa panalangin po mga kapatid, huwag tayo magpapatukso, huwag tayo magpapahadlang sa mga bagay na namang dumarating sa atin. Sabi po sa Colossians 4 verse 2, sa ating key text, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. I-devote po natin ang ating sarili sa panalangin ng pasasalamat sa Diyos. Magpatuloy po tayo sa mga ganitong gawain, sabi ni Pablo. Unceasing prayer is the unbroken union of the soul with God, so that life from God flows into our life. So, sa pamamagitan po ng mga panalangin ng walang batid, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kalinisan at kabanalan sa ating pamumuhay. At itong mga kalinisan at kabanalan ng ating ginagawa, dapat din natin itong ibalik sa Diyos sa pamamagitan ng papuri at pasasalamat. Yun po ang panalangin. So, kung tayo man ay bigyan ng mga ganito, atin itong ibalik sa Diyos bilang pasasalamat.
We should pray in family circle, family worship. Importante rin po mga kapatid na manalangin ng pamilya or family worship sa mga ganitong gathering. Tayo po ay patuloy na magpanalangin. At ang secret prayer, huwag po natin ito kakalimutan. God only here. Sa ating mga secret prayer, kung saan po ay nananalangin tayo ng one-on-one sa Panginoon, na naririnig niya kung ano man ang ating mga hinanaing, ang ating mga sikretong panalangin, mga kahilingan, mga sikretong kasalanan sa kanya lamang natin ito naihahayag. Kaya mahalaga po na magpatuloy po tayong manalangin sa pamilya at sa mga gathering katulad po ng ginagawa ng simbahan at secret prayer. God never get tired. Ang ating Panginoon Diyos ay hindi napapagod. We are not a burden to Him. Hindi tayo pabigat sa Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin ito. Hindi tayo pabigat sa Diyos. We cannot wear Him. Hindi natin siya mapapagod. Dahil po ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. God is God of love. Sabi po ito sa sulat ni James, ni Santiago, sa 5 verse 11, The Lord is full of compassion and mercy. Dahil ang ating Panginoon ay puspos ng kaawaan at maawain ang mahabagin siya sa mga kanyang mga anak. Dahil ganyan niya tayo kamahal. Sa pananalangin din kapatid, sa tuwing tayo mananalangin, sambitin natin ang pangalan ni Jesus in Jesus' name. Sa John 16 verse 26-27, You shall ask in my name, and I say not unto you, that I will pray the Father for you, for the Father Himself loveth you. Mga kapatid, maganda pong mensahe dito na binagit sa atin ni John, na sa tuwing tayo mananalangin, hingin natin ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. I have chosen you, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Dahil napaka-importante po sa tuwing tayo mananalangin, i-address po natin ito sa pangalan ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay mediator. Jesus is our mediator. Siya po ang namamagitan sa Ama sa tuwing tayo nananalangin, sa tuwing tayo humingi ng kapatawaran, namamagitan ng ating Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, mga galak tayo. Bakit? Our God is a tender, merciful Father. So dito po mga kapatid, magagalak tayo na marinig ito na ang ating Panginoon ay tender at merciful. Hindi kagustuhan ng Diyos na magkaroon tayo ng pusong malungkot sa tuwing tayo ay nalapit sa Kanya. Isipin po natin ito kapatid, pag sa tuwing pa tayo na ay nanalangin ay malungkot kayo, or sa mga ganitong gathering malungkot kayo, talagang nararamdaman natin malungkot dahil nagkasala na tayo. Di ba ang feeling ng tao nagkasala ay malungkot? Pero ang kagustuhan ng Panginoon, pag tayo ay lalapit sa Kanya, fill our hearts with love and joy. Bago tayo lumapit sa Panginoon, punuan muna natin ang ating mga puso ng kasiyahan at ng pag-ibig upang ang ating mga kaluluwa o ating mga sarili ay maalpip papunta sa lahat, papunta kay Jesus. At ang panalangin mga kapatid ay nakasentro sa cross. We must gather about the cross. Hindi po literal na pag tayo mananalangin ay sa cross na ganyan. Kundi ang pinaka-definition ng cross, Christ and Him crucified should be the theme of contemplation, of conversation, and of our most joyful emotion. Sa tuwing tayo ay mananalangin at magpupuri sa Panginoon, sentro natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, doon kay Jesus, doon sa Kanyang dakilang pag-ibig na ibinigay niya nung siya ay napako sa krus. Doon po dapat natin isentro ang ating mga kaisipan sa pag-ibig ng Diyos. Para and of our most joyful emotion. So mga kapatid, sa mga sulat nitong ni Ellen White, natutunan natin ang kahalagahan ng panalangin. Ito ay ating karapatan. Pribilehiyo nating manalangin dahil ang panalangin ay binigay sa ating ng Diyos. At si Jesus mismo ang naging example nito. Dahil ang ating Panginoon Jesus ang ayon sa kay Ellen White na kanyang sinabi na hinihintay niya na ibuhusan lahat ng kanyang kapunuang pagpapala sa atin. Hinihintay niya tayo na tayo lumapit sa Kanya. Huwag tayong mahihiyang lumapit sa Diyos kahit na tayo mga makasalanan. Katulad dito ng parable of the prodigal son. Yung anak niya na masama ay tumalikod sa Diyos, ngunit
sa uli bumalik siya at siya ay hinakap ng kanyang ama. Hinakap siya ng pag-ibig at ng kapatawaran. Ganun din dapat tayo mga kapatid. Isa-isip natin at isa puso ang panalangin, ang karapatan natin sa panalangin. Dahil ang panalangin ay mabisa para maitaboy ang mga kasalanan. Napaka-importante ng panalangin, kapatid. Kaya mga kapatid, sa gabi po ito ang dalangin ko sa inyo at mensahe na gustong ipaiwatig ni Ellen White na tayo po ay manalangin ng manalangin ng manalangin. Dahil kung hindi tayo mananalangin, paano tayo haharap sa ating dakilang Panginoon sa kanyang pagdating? Eh kung mananalangin tayo kung malapit na dumating ating Panginoon, paano niya tayo tatanggapin? Ang puso natin ay parang wala lang. Nananalangin lang tayo dahil kailangan kasi malapit na dumating si Jesus. Mali yun mga kapatid. Dapat ipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Dahil ang pag-ibig natin ay may i-express natin through prayer. Dahil doon tayo nakikipag-usap sa Panginoon kagaya ng mga kapatid. Mga kapatid, ito po ang dalangin sa inyo. Tugon po sa mensaheng ating narinig, atin pong awitin ang What a Friend We Have in Jesus. Tayo po ito ngayong lahat. What a friend we have in Jesus. Ready, sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Panginoon namin na nasa taas-taas ng buhay ng mga namin. Sa gabi po ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong dakilang pag-ibig na inyong ibinigay sa amin. Panginoon, karapat-dapat po namin kayo papurihan pasalamatan. Balik ang karapat-dapat na magsamba sa inyo. Sa aming mga natutunan ngayong gabi na ang panalangin ay napakahalaga para sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Ang panalangin ay napaka-importante rin sa aming paglago sa aming pananampalataya at aming mga karanasan. Opo, Panginoon, dinadalangin namin ang inyong mga walang hanggang pagpapala na may
ibuhos po ninyo ito sa amin, Panginoon. Nasapin po namin ito na may pag-ibig at pagmamahal. Sa aming pag-uwi namin ngayong gabi, Panginoon, dinadalangin po namin ng inyong aming mga anghel na kami gabayan sa aming pag-uwi. At sa mga panibagong araw na aming kaharapin, Panginoon, dinadalangin namin nawa ang inyong patnubay sa mga amin. At ito po ang aming dapat naming ipangalan sa inyo sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.